Ang serye sa HBO na The Last of Us ay nakakuha ng halo-halong opinyon mula sa mga manunood, na nagpapakita parehas ng mga lakas nito, at mga lugar pa para sa potensyal na paglago, bilang isang palabas. Kumukuha ito ng inspirasyon mula sa kinikilalang video game na may parehas na titulo, at matagumpay na binibigyang buhay ng palabas, ang post-apocalyptic na mundo, habang nagpapakilala ng ilang sariwang elemento, upang maakit pareho, ang mga manunood na bagong dating sa mundo nito, at ang mga matagal ng tagahanga ng orihinal na laro. Ang paglalarawan ni Pedro Pascal kay Joel ay perpekto at masasabing game accurate, lalo na sa dimensyong binibigay ng kanyang pagganap sa karakter. Ngunit nakapansin-pansin din, lalo na sa ilang mga tagahanga ng laro, ang bahagyang pinalambot na interpretasyon ni Joel, bilang karakter, sa ilang mga eksena kumpara sa bersyon na nangyari sa laro. Ang pagganap naman ni Bella Ramsey bilang si Ellie, bagamat totoo sa ilang katangian ng karakter, ay paminsan-minsan nagmimistulang nagkukulang sa lalim, na inaasahan ng mga matagal ng manlalaro, mula sa rough charm na masasabing meron si Ellie sa laro. Gayunpaman, ang chemistry sa pagitan ng dalawang lead ay hindi mai-de-deny, at epektibong nakuha at nailalahad, ang nakakaanyayang depiksyon ng isang mag-ama, sa kanilang natatanging duo sa screen. Ipinagmamalaki ng palabas ang isang nakamamanghang post-apocalyptic na setting, na epektibong naghahatid ng mga nakakatakot, nakakalungkot, at nagpapadama na ikaw ay nag-iisa sa mundo, at ang unti-unting pagkabulok, pagkalimot at pagkabaon ng isang mundo, na para bang maaring maging sarili natin, na nasakop ng mga infected. Ang mga visual effect at set pieces ay nagdaragdag sa pangkalahatang realism ng kapaligiran, na nagbababad sa mga manunood sa isang nakakapanghinayang at nakakatakot na mundo. Ang isa sa mga masasabing criticism ng palabas, ay dahil lamang sa bagal ng pacing nito, o marahil sa kawalan ng focus nito sa plot. Mapapansin kasi na may ilang mga yugto, na lumiliko palayo, sa direksyon ng plot, at tila walang kinalaman sa istorya, ngunit hindi rin ito matatawag na filler, sapagkat sa pamamagitan ng mga sandaling itinutuon sa pagbuo ng karakter, at pagbibigay lalim at spotlight sa mundo na ito, ang mga mababagal na episodes ay nanatiling entertaining, at immersive. Oo, marahil nabigo sa pagsulong ng balangkas, at sa kabuoang pagdevelop ng istorya, ay epektibo pa rin sa pagbibigay ng mga episodic na kwento, na sa tingin ko ay na-misunderstood ng ilang manunood. Maaring ito ay sanhi ng rarity ng mga tunay na episodic na mga palabas, at ang simpleng dahilan, na nasanay na ang mga manunood, sa series na structure ng storytelling. Ang hindi pantay na pacing na ito ay maaaring mapabuti sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga karagdagang episode upang suriin ang mga pangunahing punto ng plot, na lumilikha ng isang mas nakakaengganyo at nakakasuspins, na karanasan para sa madla, na inaasahan kong makita sa susunod na season kung meron man. Sa kabila ng pagkakalagay sa mundong sinalanta ng mga infected na nilalang, minsan ay kulang ang palabas sa paggamit ng mga nakakatakot na kalaban na ito. Naiintindihan ko naman na hindi tungkol sa zombie ang storya na ito, ngunit ito pa rin ay na-labeled sa genre nito. Bagamat ang presensya ng infected ay angkop na nakakatakot sa ilang eksena na lumitaw ang mga ito, sa tingin ko naman ay, magiging kapaki-pakinabang na mapanatili ang isang konstant na banta ng kamatayan at peligro sa buong serye, upang mapahusay ang tensyon at panatilihin ang mga manunood sa gilid ng kanilang mga upuan. Historically, hindi masasabing malakas ang mga entry ng video game adaptations, ngunit habang tumatagal ay unti-unting lumilitaw ang mga senyales ng pagbabago sa eksena ng video game adaptations. Mula sa mga titulo gaya ng Arcane at Edgerunners, sa mas dakilang pamamaraan ng mga adaptasyon ng video game, ang The Last of Us ay kasali sa mga pinakaunang adaptations, na nagtagumpay sa pagsira sa sumpa na dumaan sa maraming nakaraang pagtatangka. Ang serye ay namamahala upang isalin ang storyline ng isang laro na bukod-tangi,
na nagsasama ng mga tango sa mga tagahanga ng laro, at karagdagang mga elemento upang lumikha ng isang mapang-akit na karanasan sa screen. Kung isa sa alang-alang ang lahat ng aspeto, ang The Last of Us na serye sa TV ay nararapat sa rating na 7 sa 10. Nagagawa nitong balansehin ang adaptasyon at pagka-orihinal, na nakakaakit ng mga manunood gamit ang nakamamanghang mundo at malalakas na pagtatanghal nito, ngunit nag-iiwan din ng puwang para sa paglaki at pagpipino sa mga darating na panahon. Sa mga potensyal na pagpapahusay sa pacing at mas malalim na pag-explore ng nahawaang banta, ang palabas ay may potensyal na maging isang mas namumukod tanging karagdagan sa post-apocalyptic na genre. Yun lamang at maraming salamat sa panunood.